Magandang araw po, Sir Cab. Ako po si Ricky. Kung nakikita niyo lang po ako ngayon, baka hindi kayo maniwala na ako ay nasa edad mahigit 50 pa lamang. Ang makikita niyo sa harap ng salamin ay isang lalaking tila kinuha mula sa hukay. Lubog ang mga mata, nangingitim ang paligid ng mga talukap at ang balat ay tila papel na tuyot na nakadikit sa aking mga buto. Nagsimula ang lahat nung nasa 18 pa lamang ako. Isa akong construction worker, puno ng ambisyon at lakas. Ipinadala ako ng aming foreman sa isang liblib na bayan sa Bicol para sa itatayong bahay ng kanyang kaibigan. Doon ko nakilala si Luningning. Hindi siya katulad ng mga babae sa Maynila na puno ng kolorete sa mukha. Ang ganda ni Luningning ay earthy, kayumangging kaligatan, mahaba ang buhok na amoy sampagita, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang bituin na naligaw sa lupa. Sa tuwing ngingiti siya, tila nawawala ang lahat ng pagod ko sa trabaho. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi, tila musika itong humahaplos sa aking puso. Hindi naman po sa pagmamayabang, Sir Cab, pero magandang lalaki din naman po ako. Gaya ng laging sinasabi sa akin ni nanay, biro lang po. Pero ang totoo po, maraming naiinggit sa akin. Sino ba naman ang mag-aakalang sa isang katulad ko na construction worker lang ay mapapaibig ko ang napakagandang babae? At sa tingin ko noon, si Ning na ang sagot sa lahat ng aking panalangin. Ning po pala ang tawag ko sa kanya. Naging mabilis ang aming pag-iibigan. Sa loob ng 6 na buwan, hindi ko na hinintay na matapos ang proyekto. Nagpakasal kami. Isang simpleng kasal lang sa huwes dahil hindi rin naman malaki ang naipon ko. At wala na rin namang mga magulang si Ning. Daig ko pa ang tumama sa loto nung araw na yon at mas lalo akong kinainggitan. Simpleng handaan lang, sa labas lang ng tinutuluyan namin ng mga kasama ko sa trabaho. Ricky, bulong sa akin ni Ning habang kami ay nagsasayaw sa ilalim ng kabilugan ng buwan sa gabi ng aming kasal. Pangako, hinding-hindi kita iiwan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pag-ibig ko hanggang sa wala nang matira sa akin o sa iyo. Tumawa ako ng malakas noon, niyakap ko siya ng mahigpit. Akala ko ay talinghaga lang iyon ng isang babaeng labis na nagmamahal. Hindi ko alam na iyon ay isang sumpa. Isang kontrata na nilagdaan ko gamit ang sarili kong buhay. Lumipat kami sa isang maliit na bahay sa gilid ng kagubatan, malayo sa ingay ng mga tao. Iyon ang gusto ni Ning. Tahimik, madilim at malayo sa mapanghusgang mata ng mundo. At doon, nagsimula ang aming ritual. Bilang isang construction worker, sanay ako sa puyat at pagod. Pero matapos ang isang buwan ng aming pagsasama, napansin ko ang kakaibang pagbabago sa katawan ko. Tuwing umaga, paggising ko, pakiramdam ko ay dumaan ako sa isang matinding karera. Ang aking mga binti ay tila gawa sa tingga at ang aking paningin ay madalas na nagdidilim. Laging handa si Ning. Umabo ako matulog sa gabi. Binibigyan niya ako ng isang tasa ng tsa. Sinasabi niya, gawa yun sa mga ugat at dahon na pinitas pa niya sa gubat. Inumin mo ito, mahal ko. Malambing niyang sabi.
para mawala ang sakit ng katawan mo, para mahimbing ang tulog mo. Dahil mahal ko siya, iniinom ko iyon ng walang pagdududa. At totoo nga ang sinasabi niya, pagkainom ko noon sa loob ng 5 minuto, bumibigat na ang aking mga talukap. Nalulunod ako sa isang napakalalim na tulog, isang tulog na tila kamatayan. Wala akong naririnig, wala akong nararamdaman. Kahit ang malakas na bagyo ay hindi ako kayang gisingin. Ganon kasarap at kahimbing ang aking tulog. Ngunit tuwing alas 6 ng umaga, kapag nagigising ako, nakikita ko si Ning sa tabi ko. Siya ay lalong gumaganda. Ang kanyang balat ay nagiging kulay rosas. Ang kanyang mga mata ay lalong nagliliwanag. Samantalang ako, sa bawat araw na lumilipas, ay tila isang kandila na unti-unting nauubos ang mitsa. Isang araw, dinalaw ako sa aming bahay ng aming foreman na si Mang Rene. Dahil 3 araw na akong hindi nakakapasok sa trabaho. Nang makita niya ako, halos mabitawan niya ang dala niyang prutas. Siya nga pala, Sir Cab, kababata ko po ang anak ng aming foreman. Kaya naman naging tataytayan ko rin siya. Diyos ko, Ricky! Anong nangyari sa'yo? Sigaw niya. Tumingin ako sa salamin. Hindi ko napansin na ang dati kong matipunong braso ay naging parang mga tuyong sanga na lang. Ang aking mga kuko ay mapuputi. At ang aking mga labi ay halos wala ng kulay. Wala po ito, Mang Rene, sagot ko ng mahina. Siguro ay dahil lang sa puyat at sa klima dito. Hinila ako ni Mang Rene sa labas ng bahay. Malayo sa pandinig ni Ning, nanginginig ang kanyang boses. Ricky, makinig ka sa akin. May mga kwento dito sa baryo. Ang mga dayuhang babae na masyadong maganda. Ang mga lalaking bigla na lang natutuyo at namamatay matapos ikasal. Sinasabi ko sa iyo, iho, ang asawa mo, hindi siya ordinaryong tao. Maisingit ko lang din po, Sir Cab, si Ning po pala ay dayo lang din. Walang nakakaalam kung saan probinsya siya galing. Tinawanan ko siya. Mang Rene, mahal ko po si Ning at mahal niya ako. Hindi siya aswang o alien. Pero bago siya umalis, may sinabi siya na nagpatindig ng balahibo ko. Kung ganun, Ricky, subukan mong huwag inumin o kainin ang nagpapaantok na ibibigay niya sa'yo mamayang gabi. Huwag kang matulog. Tingnan mo kung ano ang ginagawa niya sa iyo habang ikaw ay walang malay. Noong gabing iyon, inabot ulit sa akin ni Ning ang tsa. Nginitian ko siya. Hinalikan ko siya sa noo. Pero nang tumalikod siya para maghugas ng pinggan, mabilis kong ibinuhos ang tsa sa loob ng isang boteng nakatago sa ilalim ng aking unan. Humiga ako sa kama. Nagkunwari akong natutulog ng mahimbing. Humilik pa ako ng malakas para maniwala siya. 12:00 ng hating gabi. Narinig ko ang pagbukas ng bintana. Ang hangin na pumasok ay amoy malansa, amoy tuyong dugo. Narinig ko ang pagbangon ni Ning. Ang marahang paglakad niya ay biglang naging kakaiba. Parang mga kuko ng hayop ang tumatama sa sahig. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang kanyang presensya sa ibabaw ko. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Sapat lang para makasilip ako. Ang nakita ko,
ay bumasak sa aking puso at katinuan. Ang likod ng aking magandang asawa ay bumuka at mula roon ay lumabas ang dalawang malalapad na pakpak na tila sa paniki, maitim, may mga ugat na kulay lila at tumutulo ang isang malapot na likido. Ang kanyang leeg ay humaba at ang kanyang mukha ay naging parang isang maskara ng kamatayan. Ngunit ang kakilakilabot ay ang kanyang dila. Ito ay lumabas sa kanyang bibig. Isang mahaba, manipis at matulis na parang karayom. Dahan-dahan niyang ibinaon ang dila na iyon sa ugat ng aking leeg. Nararamdaman ko ang hapdi, pero ang mas matindi ay ang pakiramdam ng vacuum. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso habang ang aking dugo ay hinihigop niya, at ang bawat higop niya ay katumbas ng pagkawala ng aking lakas. Gusto kong sumigaw pero hindi ko nagawa. Hindi dahil sa sakit na ginagawa niya sa leeg ko, kundi dahil sa matinding sakit ng katotohanan. Ang babaeng pinakamamahal ko ay siyang uubos o papatay sa akin. Sa kabila ng takot, hindi ko siya itinulak. Hindi ko siya sinaktan. Hinayaan ko siyang ubusin ang dugo ko ng gabing iyon. Bakit? Dahil hanggang sa huling sandali, mahal ko pa rin siya. Akala ko, kung ibibigay ko ang dugo ko, baka sapat na iyon para manatili siya sa tabi ko. Ngunit kinabukasan, paggising ko, wala na ang amoy ng sinangag sa kusina. Wala na ang mainit na kape. Ang buong bahay ay naging tahimik. Pilit kong iginapang ang aking katawan patungo sa aming cabinet. Wala na ang mga damit niya. Wala na ang kanyang mga alahas. Sa ibabaw ng aming wedding album, may nakita akong isang sulat. Ricky, mahal ko. Naramdaman ko ang pagpintig ng puso mo kagabi. Alam kong gising ka. Alam kong nalaman mo na ang totoo. Sayang, ikaw ang may pinakamagandang kaluluwa na natikman ko. Pero hindi na ako pwedeng manatili. Tuyot ka na, Ricky. Wala ka ng sapat na dugo para sa susunod na buwan. Kung mananatili ako, mamamatay ka lang agad at baka matutunan pa kitang mahalin. Paalam, mahal ko. Napatakbo ako sa labas o sinubukan kong tumakbo. Pero bumagsak ako sa putikan. Sinigaw ko ang pangalan niya hanggang sa mawalan ako ng boses. Lu Ningning, kahit kainin mo pa ako, bumalik ka lang. Mahal na mahal kita. Pero tanging ang hangin lang ng baryo ang sumagot sa akin. Ilang taon na ang lumipas. Narito ako ngayon, nakaupo sa aking tumba-tumba. Hindi na ako nakapag-asawa muli. Paano ako titingin sa ibang babae kung ang tanging hinahanap-hanap ko ay ang matamis na halik ng isang halimaw? Ang aking katawan ay hindi na bumalik sa dati. Sabi ng mga doktor, may sira na ang aking metabolism at bone marrow. Pero alam ko ang totoo. Kinuha ni Ning hindi lang ang dugo ko, kundi ang mismong kapasidad ng aking katawan na mabuhay ng mag-isa. Iniwan niya akong humihinga, pero para na akong isang tuyot na bangkay. Tuwing kabilugan ng buwan, nauupo ako sa bintana.
Hinahawakan ko ang aking leeg kung saan nandoon pa rin ang maliliit na pilat ng kanyang dila. At sa gitna ng katahimikan, umaasa ako na marinig uli ang pag-aspas ng kanyang mga pakpak. Huli na nang malaman ko ang tungkol sa mandurugo at huli na rin nang malaman ko na ang pinakamasakit na paraan ng pagkamatay ay ang mahalin ang isang nilalang na ang tanging paraan para mahalin ka ay ang ubusin ka. Sana ay nalaman ko ng mas maaga ang tunay niyang pagkatao. Baka sakali, nagawan pa namin ng paraan ang kanyang kalagayan. Siguro, magkasama pa rin kami ngayon. Para po sa mga taga-subaybay ng Cabo Negro Horror Story. Mag-ingat kayo sa mga halik na masyadong matamis. Mag-ingat kayo sa mga taong masyadong perpekto. Dahil baka ang taong nagsasabi ng hindi kanya kayang iwan ay ang tao palang hindi ka iiwan hanggat may natitira pa sa iyong buhay. Ako si Ricky at ito ang aking karanasan sa isang mandurugo.